Calix POV. Papunta na sana ako ng aking quarter dahil palubog na ang araw. Bubuksan ko na sana ang pinto nang marinig ko ang sigaw ni Bella na humihingi ng tulong. Agad naman akong napatakbo sa kinaroroonan niya, ngunit napaatras ako na makita ko ang katawan ni Sheena na nakabitay sa puno. "What the?" sabi ko, dahan-dahan na lumapit kay Bella at inalalayan siya palayo doon. Di naman nagtagal ay dumating na rin yung mga kaklasiko at pareho lang kami ng reaksyon. Andito kaming lahat maliban kay Trixie dahil nagbibihis pa daw, sabi nila. Nakatingala kaming lahat habang pinagmamasdan ang katawan ni Sheena na brutal na pinatay. "Hays, ano na naman ba? Ang nandyan o ang..." salita ni Trixie habang lumalapit sa amin. Di pa pala niya nakita ang bangkay ni Sheena dahil inaayos niya ang kanyang damit pambaba. Nang matapos niya itong ayusin ay napatingala siya. Pagkabigla ang kanyang dinanas. "Sheena?" Pautal-utal niyang sabi habang tinatakpan ang kanyang bibig. Napaatras naman siya at tuluyang natumba dahil sa pagkabigla. Sino ba naman kasi ang di mabigla kung makakita ka ng bangkay na nakasabit sa isang puno? Labis ang sigaw ni Trixie na para bang maririnig na ang buong mundo. "Sino ang gumawa nito?" sabi niya habang tinitignan kaming lahat. Nagtaka naman siya na makita niya ang isang hindi pamilyar na mukha. Nagtaka nga rin ako dahil sino tong kasama ni Professor na ngayon lang namin nakita. Bigla namang tumayo si Trixie at lumapit doon sa lalaki at biglang tinutukan ng napakatulis na bamboo stick. "Sino ka? Ikaw ba may gawa nito?" sabi niya habang tinututok ang stick sa mukha ng lalaki. Klarong-klaro naman sa mukha ng lalaki ang takot dahil sa mga tubig na lumalabas sa mukha nito. Agad naman siyang inawat ni Professor at ipinaliwanag ang mga nangyari. Labis ang pagdadalamhati ni Trixie dahil si Sheena ay ang kanyang matalik na kaibigan. Nang matapos ipaliwanag ni Professor kung sino ang lalaki, ay binitawan naman ni Trixie ang stick, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang pagdududa. POV. Natatawa na lang ako habang pinagmamasdan sila na nagdadalamhati sa pagkamatay ni Sheena. Natatawa rin ako kay Trixie dahil ang lalaking bagong dating pa ang sinisisi niya. Pero wala pa ito sa sakit na naranasan ko nang nawala ang kapatid ko dahil sa kanila. Flashback. POV. "Trisha, gising na, first day mo sa school." Masaya kong binati ang aking kapatid dahil unang araw niya ngayon para pumasok. Klarong-klaro naman sa kapatid ko na excited rin siya dahil makalipas ang ilang taon ay nakabalik rin siya sa pag-aaral. Tumigil muna kasi siya sa pag-aaral simula nang mamatay ang aming ama at ang ina sa isang aksidente. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makita ang bangkay ng aking ama. "Ate, salamat ha," saad niya naman sa akin habang niyayakap ang aking likuran habang ako ay nagluluto ng baon niya. Ako na pala ang magpapaaral sa kanya dahil gusto kong makapagtapos ang aking kapatid. Kumuha pala siya ng kursong agriculture dahil gusto daw niyang mag-abroad para doon magtrabaho. Second year na siya ngayon dahil huminto siya noong first year. "Wow, bagay na bagay sa iyong uniform mo ah," sabi ko naman habang kinukurot ang mukha niya. Kahit dalaga na siya ay binibibi ko pa rin siya dahil yun na ang nakasanayan ko. Di naman siya masyadong malayo ang agwat namin, kaya okay lang din sa kanya. Minsan sinasaway niya ako dahil masyado raw akong OA, ngunit binabaliwala ko na lang siya. "Yung sapatos mo okay lang ba?" tanong ko habang chinecheck ang sapatos niya. Hiningi ko lang kasi ito sa kaibigan ko dahil tapos na siya mag-aral at hindi niya na ito magagamit. "Pag may nangbuli sa iyo ha, sumbong mo agad sa akin,"
Sabi ko sa kanya habang hinahatid siya sa labas. Si ate naman, kahit na may mambuli sa akin no, papatulan ko rin. Patapang niya namang sagot habang sumasakay ng tricycle. Bakas naman ang napakalaking ngiti na dumadaloy sa kanyang muka habang umaalis ng bahay. Anyway, sa isang sikat pala na paaralan ko siya in-enroll dahil ito yung gusto niya. Kahit medyo malaki yung tuition ay pinagsisikapan ko para lang mapag-aral siya. Parang lahat na nga ng trabaho ay pinasok ko para makakita lang ng pera. Masaya naman raw ang unang araw niya sa school. Kinikwento niya kasi ang mga nangyayari sa akin kahit masyadong busy na siya sa pag-aaral. Minsan isang araw ay napansin ko na lang na parang nawawala na siya ng gana sa mga takdang aralin niya. Ibang-iba noong araw na nagpaka-productive niya. Trisha, ayos ka lang ba? Tanong ko habang palihim siyang tinitignan. Oo ate, ayos lang, medyo na-stress lang kasi. Ang dami naming project. Sagot niya naman. Uwi na lang, bahala ko na lang ito dahil ganito naman talaga kapag college ka. Medyo maraming ang project na gagawin. Lalo na't agriculture pa ang kinuha niya. Minsan nga ay madaling araw na siyang nakakatulog dahil kailangan niya daw ma-memorize ang mga scientific name ng mga halaman. Isang araw ay excited ako na umuwi ng bahay dahil ibabalita ko sa kapatid ko na na-promote ako sa trabaho. Bumili pa nga ako ng lechong manok para maging hapunan namin at may celebrate namin ang pagka-promote ko. Pagpasok ko ng bahay ay nagtaka ako dahil wala pa ang kapatid ko. Inihanda ko na lang yung mga pagkain dahil baka malate lang siya ng uwi dahil nga sa mga projects nila. Nakahanda na ang lahat ng pagkain ngunit di pa rin dumadating si Trisha. 6:00 na rin ng gabi ngunit di ko pa rin makita kahit anino niya. Doon ako kinabahan ng kahit ilang beses ko nang i-contact ang cellphone niya ay di pa rin gumana. Kaya humantong ako sa isang desisyon na puntahan siya sa paaralan niya. Medyo papasok yung paaralan niya at merong kakahuyan ng daan. Ang tricycle naman na sinakyan ko ay hindi man lang pumasok doon sa main gate, kaya kailangan kong maglakad. Malapit na ako sa main gate nang may nakita ako sa damuhan na isang babae. Bumilis naman ang tibok ng aking puso habang dahan-dahan ko siyang nilapitan. Trisha, pautal-utal kong sabi. Bigla na lang akong napahugulgul na makita na duguan ang mukha at ang masila na bahagi ng aking kapatid. Di ko alam ang gagawin na makita ang aking kapatid na walang malay. Agad naman akong humingi ng tulong para dalhin siya sa hospital. Ngunit ang sabi lang ng doktor ay dead on arrival. Labis ang paghihinagpis ko nang mawala ang nag-iisa kong kapatid. Iniwan na nga ako ng aking mga magulang at tanging kapatid ko lang ang pinagkukunan ko ng lakas ng loob ay kinuha na rin. Ibinigay naman sa akin ang lahat ng mga gamit na nakita nila kay Trisha at nagulat ako nang makita ang isang logo na punit na sa kanya. Ayon sa mga nag-imbestiga, marahil ang suspect raw ay nag-aaral din sa paaralan na iyon dahil nakita raw nila sa kamay ni Trisha ang logo ng naturang paaralan. Marahil nanlaban raw si Trisha kaya napunit niya ang logo na nakadikit sa uniform ng suspect. Makalipas ang ilang taon, ngunit hindi pa rin naresolba ang kaso ni Trisha kaya doon ako gumalaw. Nag-enroll ako sa naturang paaralan para makapaghiganti ang aking pinakamamahal na kapatid. Pinagplanuhan ko talaga ang pag-enroll sa university na ito para malaman ang katotohanan. Nag-enroll rin ako ng agriculture dahil yun rin ang kurso ng aking kapatid. Habang patagal ng patagal ako sa university na ito, ay unti-unti ko namang nalalaman ang mga nangyari. Ayon sa isa kong source, si Trisha pala ay matagal nang binubuli ng kanyang mga kaklase dahil raw mahina ang utak nito. Habang patagal ako ng patagal sa university, ay napag-alaman ko na
meron palang naging kasintahan ang aking kapatid na nagngangalang Regan. Isang araw, bigla akong nabigla nang nilapitan ako ni Regan at sinabi ang lahat. Di ko alam kung ano ang mararamdaman ko dahil kinuwento niya sa akin kung gaano niya kamahal si Tricia. Noong araw ng krimen ay pauwi na sana sila ni Tricia. Inihatid niya nga raw si Tricia sa sakayan, ngunit nabigla na lang siya nang kinontak niya ito, ngunit wala man lang sumagot. Binalikan nga niya si Tricia, ngunit nabigla siya nang may mga grupo na gumahasa rito. Nanlaban naman daw siya, ngunit nabaril siya sa kamay. Agad naman siyang tumakbo palayo doon para humingi ng tulong, ngunit pagbalik niya ay wala na daw ang katawan ni Tricia. Doon ko napagtanto na noong humingi pala siya ng tulong ay kinuha ko na ang katawan ni Tricia at dinala sa ospital. Kaya pagbalik niya ay wala na siyang dinatnan doon. Palagi ko lang pinagmamasdan si Regan sa paaralan dahil iba yung mga galawan niya. Para siya yung taong handang pumatay para lang sa pinakamamahal niya. Hanggang isang araw ay sinabi niya nga ang lahat-lahat ng plano niya. Di ko alam kung sino sa kanila, kaya lahat na lang sila ang paghihigantihan ko. Mga katagang sinabi sa akin ni Regan nang may gigil sa kanyang mga labi at nanlilisik ang kanyang mga mata. Bilang isang kapatid ay sumang-ayon ako sa kanyang mga plano dahil ito rin naman ang matagal ko nang pinaghandaan simula noong nawala ang kapatid ko. Hanggang dumating sa punto na magkakaroon kami ng field trip ay sinimula na namin agad ang mga dapat gawin. Gusto sana namin na lahat ng agriculture student ay aming papatayin, ngunit mas maganda kung iisa-isahin namin sila. Present, Trixie POV. Habang pinagmamasdan ang bangkay ni Sienna na nilalagay sa isang plastic bag, ay wala akong ibang maisip kung hindi papanagutin ang may sala nito. Wala akong ibang maisip na salarin, kundi iyong bagong dating na lalaki. Siya lang kasi ang hindi ko kilala sa mga andito. Di rin ako naniniwala sa sabi nila sa akin dahil hindi naman ito kapanipaniwala. Trixie, halika uminom ka muna ng tubig, sabi sa akin ni Pei habang hinihimas ang aking likod. Laking pasasalamat ko naman kay Pei dahil andito lang siya sa tabi ko. Siya na lang ngayon ang inaasahan ko dahil wala na ang isa kong kaibigan. Si Bella at Valentine naman ay naghahanda ng makakain para sa aming lahat. Sinamahan naman sila ni Edward at Calix. Sa paningin ko, si Canor talagang pumatay, sabi ni Pei habang patuloy na inihimas ang likod ko. Nagulat naman ako dahil pareho pala kami nang iniisip na si Canor nga ang pumatay kay Sienna. Pumasok nga rin sa aking isipan na patayin si Canor para may pagiganti ang aking kaibigan. Mang Canor POV. Nagulat ako sa aking nasaksihan. Di ko alam na merong makakagawa ng ganoong krimen. Matanda na nga ako, ngunit ngayon lang ako nakakita ng ganoong pagpatay. Nagulat nga rin ako dahil bigla na lang akong napagbintangan na ako raw ang pumatay. Habang pinagmamasdan ko ang katawan noong babae, ay napansin ko naman yung katabi ng babae na tumutok sa akin ng stick. Di ko alam, ngunit pamilyar talaga ang mukha niya na parang nakita ko na siya. Nagulat naman ako nang tinawag nila ito sa pangalan niya na Pei. Okay, yun lumilinaw na kung sino talaga yung pumapatay, no? At abangan pa po yung karugtong ng kwentong ito at maraming salamat pong muli sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. At mega loud shoutout po sa lahat. At mag-iingat tayo palagi kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. God bless everyone. Hanggang sa muli.